So dito naman po tayo sa listening part. So basahin po natin itong instruction. Sabi, 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. So ibig sabihin, makinig sa kasunod at piliin yung drawing na may kaugnayan sa content na narinig mo. So, meron po tayong pakikinggan sa audio, pipiliin lang natin dito sa drawing kung ano yung may kinalaman doon. So, ipi-play ko na yung audio, makinig pong mabuti. 1번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 딜로바 씨, 손가락 다쳤어요? 네, 좀 다쳐서 밴드를 붙이고 있어요. Okay, so isa pa po, makinig. 딜로바 씨, 손가락 다쳤어요? 네, 좀 다쳐서 밴드를 붙이고 있어요. Okay, so dalawa yung pwede mong gawing clue doon. So kung narinig mo yung 손가락, yun pa lang, pwede mo na itong sagutan. Yung isa pa, yung 밴드를 붙이고 있어요. 밴드를 붙이고 있어요. So alin kaya yan dyan? So kung hindi po talaga naintindihan, ito po yung sinabi sa audio. 딜로바 씨, 손가락 다쳤어요? So sabi niya, Miss Diloba, 손가락, ibig sabihin, daliri. Daliri, fingers. 다쳤어요, ibig sabihin, nasaktan or na-injury. So ibig sabihin, nagka-injury or nasaktan yung finger mo, Miss Diloba. Sabi naman ng babae, 네, 좀 다쳤어. 밴드를 붙이고 있어요. So sabi niya, yes, 네, 좀 다쳤어. So ibig sabihin, 좀, a bit or little, kaunti. Tachida again is to be hurt, to get an injury, no, masaktan. Meron po nakadikit na also, meaning because. So because I hurt. So because it hurts or I hurt. 밴드를 붙이고 있어요. So 밴드를 붙이다, ibig sabihin po niyan is to stick a band-aid, no? Magdikit or maglagay ng band-aid. Meron lang pong gu isoyo sa meaning present progressive form ng verb. So continuously or kasalukuyang ginagawa yung action. Sabi niya, oo, dahil medyo nasaktan ako, or nasaktan yung daliri ko, kaya nilalagyan ko ng band-aid. So yun yung ibig niya sabihin in Tagalog. So isa lang naman yung nagpapakita dyan ng nasaktan na daliri sa mga drawing. Isa lang din naman yung nag-a-apply ng band-aid dyan. So the correct answer is number 4. So itong number 1, yung verb mo dapat dyan na marinig is bungde, hamta. So yan po yung verb natin dyan. So wala namang binanggit na ganyan, kaya X po yan. Number 2 naman is sudugul hada. Sudugul hada, ibig sabihin to disinfect. No? To disinfect. So wala namang binanggit na ganyan, kaya X yan. Number 3 naman po is pasirul buchida. So, pasirul buchida, ibig sabihin po nito is yung mag-apply ng mga pain relief patch. No? Yung maglagay ng mga salon pass. So, wala namang binanggit na ganyan, kaya X din po yan. Make sure din po, iti-take note yung mga vocabulary na yan. So, dito naman tayo sa number 2, sabi, 남자는 왜 여기에 왔습니까? Ibig sabihin, bakit daw pumunta dito yung lalaki? So pakikinggan po natin yung dahilan ng lalaki kung bakit siya nagpunta doon sa location kung saan sila nag-uusap.
So makinig po sa mga babanggitin ng lalaki. So ipi-play ko na po yung audio. 2번. 남자는 왜 여기에 왔습니까? 어서 오세요. 뭘 드릴까요? 소화가 안 되어서요. 소화제 좀 주세요. So isa pa, makinig pong mabuti. 2번. 남자는 왜 여기에 왔습니까? 어서 오세요. 뭘 드릴까요? 소화가 안 되어서요. 소화제 좀 주세요. So nagbanggit ng suwajejum juseo. Ano ba yung action na iyon? Suwajejum juseo. So kung di po naintindihan, ito po yung sinabi sa audio. Sabi, oso useo, bol diril kayo. Oso useo, bol diril kayo. So, yung babae yung nagsabi nun. So, actually wala tayong pakialam dyan sa sasabihin ng babae. Kasi yung tanong sa audio is yung dahilan ng lalaki ng pagpunta doon. Pero translate pa rin natin yan. Sabi niya, oso useo. Oso useo, meaning po niyan is welcome. So, nasa establishment siya. Winelcome niya yung lalaki na customer niya. Mol diril kayo. So, yung literal pong ibig sabihin nito is what shall I give to you? So, anong may bibigay ko sa iyo? Anong may paglilingkod ko? Pwede rin pong ganun. Sabi naman ng lalaki, suwaga andios soyo. So, suwaga andweda, ibig sabihin po niyan is to have an indigestion. So, ibig sabihin, hindi matunawan. Meron lang also, ibig sabihin po niyan, because, no, dahil. So, dahil daw hindi siya matunawan, suwaje jum juseo. So, suwaje naman, ibig sabihin po is digestive medicine. So, yung parang mga Kremil S po yan. Yung gamot sa indigestion kapag hindi ka matunawan. Yung jum, meaning lang po niyan is a bit, a little. Kung minsan naman po, ginagamit yan as softener, no, kapag meron silang request, no, yung mga Koreans. So, juseo, please give me. So, sabi niya, dahil daw hindi siya matunawan, kaya please give me digestive medicine. Please give me digestive medicine. So, nasa butika po yung senaryo sa audio. So, nanghihingi ng digestive medicine, yung lalaki, meaning bumibili siya ng gamot doon sa babae na pharmacist. So, ano kaya ang tawag sa action na iyon? So, burahin ko po muna. Translate natin itong mga choices. Number 1, sabi, yak을 사려고. So, yak, ibig sabihin, medicine, gamot. With object particle. 사려고, ibig sabihin, in order to buy. Sa Tagalog, para bumili ng gamot. So, number 1 pa lang po, tama na. So, ibig sabihin, ito po yung sagot na hinahanap natin. So, ito po yung dahilan kung bakit ando doon yung lalaki. So, bumibili po siya ng gamot. Kasi nga daw, hindi siya natutunawan. So, that's the correct answer. Tingnan natin yung iba, bakit sila naging mali. Sabi, undongul haryugu. Para daw mag-exercise. So, hindi naman, kaya X yan. Number 3, sabi, chilyurul baduryogu. So, para daw makareceive ng treatment or check-up. No? So, hindi rin naman. Hindi naman nagpapacheck up yung lalaki. Kaya X yan. Number 4, umshigil mogur yogu. So, para daw kumain ng meal. So, hindi rin naman. Kaya mali po yung number 4. Correct answer is number 1. Number 3 naman po. So, yung instruction is taumul dutku murume
almajun 대답을 고르십시오. So makinig daw sa kasunod at piliin yung tamang sagot sa tanong. So makinig pong maigi sa tanong sa audio and piliin po natin yung tamang sagot. 3번부터 4번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 소독약을 몇 개 샀어요? 1. 어제 샀어요. 2. 2개 샀어요. 3. 감기약을 샀어요. 4. 5,000원에 샀어요. Okay, sa isa pa, makinig maigi. 3번 소독약을 몇 개 샀어요? 1. 어제 샀어요. 2. 2개 샀어요. 3. 감기약을 샀어요. 4. 5,000원에 샀어요. Okay, so ano kaya ang sagot dito sa number 3? So kung narinig mo yung question word na myotke, for sure, madali lang po itong sagutan. Myotke. So myotke sasoyo. So myotke is ilang piraso. How many? So pagtanong is myotke, dapat hanapin mo na agad yung merong number. No? And merong same counting unit na ginamit sa question. So isa lang po yung meron dyan. 2ge. Ibig sabihin, 2 piraso. So ito na po yung sagot na hinahanap natin. So, sabi kasi sa audio, sudogyagul myotke sasoyo. So sudogyak, ibig sabihin po niyan is disinfectant. Parang mga alcohol, no? Disinfectant. Merong object particle. Myotke, ibig sabihin ilang piraso. How many pieces? Sasoyo, past tense ng to buy. So, did you buy? So, since nagtatanong siya. So, ilang piraso ng disinfectant yung binili mo? So, the correct answer is number 2. I bought 2 pieces. Bumili ako ng 2 piraso. So, that's the correct answer. So, tingnan natin yung number 1. Bakit siya naging mali? So, number 1, sabi, oje sasoyo. So, I bought it yesterday. Binili ko kahapon. So, hindi po yan sumasagot sa tanong na myotke. Ang tanong na sinasagot niya is onje, kailan. So, since hindi naman yun yung tanong, kaya X po yan. Number 3, sabi, kamgiyagul sasoyo. So, kamgiyak, ibig sabihin po niyan is yung mga flu or cold medicine. Gamot sa trangkaso or sa sipon. Sasoyo, again, bought or bumili. Past tense. So, bumili daw siya ng flu medicine. So, mali po yan. Hindi naman tinatanong kung ano yung binili niya. So, yung tanong kasi na sinasagot po nito is mo. Mo or muwot. Number 4, sabi, uchonon sasoyo. Uchonon, ibig sabihin po niyan is 50,000 Korean won. Merong sasoyo, again, bought. So, binili niya daw for 50,000 won. So, nagbanggit ng presyo. So, yung tanong na sinasagot po nito is hindi myotke. So, olma, yeyo, magkano? So, since hindi naman yun yung tanong, kaya X po yan. So, again, correct answer is number 2. So, dito naman po tayo sa number 4. Makinig na maigi sa tanong. I-play ko na po yung audio. 4번 이 약은 언제 먹어야 돼요? 1. 지난주에 먹었어요. 2. 3일 동안 먹었어요. 3.
식사하신 후에 드세요. 4. 따뜻한 물과 함께 드세요. Okay, so isa pa, makinig pong mabuti. 4번. 이 약은 언제 먹어야 돼요? 1. 지난주에 먹었어요. 2. 3일 동안 먹었어요. 3. 식사하신 후에 드세요. 4. 따뜻한 물과 함께 드세요. Okay, so ano kaya ang sagot dyan sa number 4? So, kung di po naintindihan, ito po yung sinabi sa audio. So, 이 약은 언제 먹어야 돼요? So, translate po natin. So, ibig sabihin this, ito. Yak, meaning po niyan is medicine, gamot. With topic particle. Onje, meaning when, kailan. Mogoya deyo. So, mokta yung verb natin dyan, again, meaning to eat or to take, since medicine yung pinag-uusapan natin. Merong oya deyo, yung grammar pattern, meaning must or should, yung necessaryong gagawin, dapat, verb. So, sabi niya, when must I take this medicine? Sa Tagalog, kailan ko dapat i-take itong gamot? Tatanong siya kung kailan dapat i-take yung gamot. Isa-isahin natin yung choices. Sabi sa number 1, 지난주에 먹었어요. So, 지난주 is last week. Merong time particle, 먹었어요 meaning took or ate. No? Past tense. So, tinake niya daw last week. So, bagay ba yon? Sa tanong, kailan ko dapat i-take itong gamot? So, tinake ko last week. So, mali po yan, no? So, hindi niya naman tinanong kung kailan niya tinake. So, nagtatanong siya kung kailan niya dapat i-take yung gamot. So, number 2, sabi, 3일 동안 먹었어요. So, 3일, ibig sabihin 3 days. Tungan, to show duration lang po ito. So, parang 4. 먹었어요, ibig sabihin took. Nag-take ako ng 3 araw. I took it for 3 days. So, hindi po dapat naka-past tense yung isasagot. Since sinatanong po natin yung kung kailan dapat i-take itong gamot. So, mali po yung number 2. Number 4 muna tayo. Sabi, 따뜻한 물과 함께 드세요. So, 따뜻한, ibig sabihin warm. Mainit-init. Mul, meaning water. Yung gwa, hamke, ibig sabihin together with. Diseyo, honorific lang po yan ng mokta, meaning din po is to eat. So, please eat. Since meron siyang diseyo. So, sabi niya, please eat together with warm water. So, inumin mo kasabay ng mainit na tubig. So, hindi po yan sumasagot sa tanong na kailan, kaya X din po yan. So, the correct answer is number 3. Tingnan natin kung bakit to naging tama. Sabi sa number 3, 식사하신 후에 드세요. So, 식사하다, ibig sabihin, yung pagkain, eating meal, merong en huwe. So, en huwe is after, pagkatapos. And then 드세요, again, please eat or please take. So, please take it after eating meal. So, this is the correct answer. Ito po yung sumasagot sa tanong natin kung kailan ba dapat inumin itong gamot. So, please take it after eating. So, number 3 is the correct answer. So, dito naman po tayo sa number 5. So, basahin po muna natin yung tanong. Sabi, 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? So, tungkol daw sa ano yung pinag-uusapan ng dalawang tao.
So pakinggan natin yung conversation sa audio and alamin kung tungkol saan yung pinag-uusapan nila. So makinig po mabuti. 5번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 어깨가 좀 아프네요. 파스 좀 주세요. 네, 여기 있습니다. 파스를 붙이고 찜질도 해보세요. Okay, isa pa po, makinig. 어깨가 좀 아프네요. 파스 좀 주세요. 네, 여기 있습니다. 파스를 붙이고 찜질도 해보세요. So tungkol saan kaya yung pinag-uusapan ng dalawa? So kung di po naintindihan, ito po yung sinabi sa audio. Sabi, 어깨가 좀 아프네요. 파스 좀 주세요. So sabi ng babae, okay. Okay meaning po niyan is shoulder, balikat. Merong subject particle, 좀 is a bit, medyo. 아프네요, ibig sabihin hurt, masakit. Sabi niya, medyo masakit daw yung balikat niya. Sabi niya kasunod, pasu 좀 주세요. So pasu, ibig sabihin po nito is yung mga pain relief na mga patch. So parang salon pass. 좀, a bit, and then 주세요, please give me. So yung 좀 po ulit dito, softener lang po yan ng sentence since meron siyang request. No? Para hindi maging direct yung pakiusap niya, pakisuyo. So sabi niya, please give me pain relief patch. Pakibigyan po ako ng pain relief patch. Sabi naman ng kausap niya, 네, 여기 있습니다. Sabi niya, yes, here it is. Ito na po, here it is. 파스를 붙이고 찜질도 해보세요. So, 파스를 붙이다. So, applyan or dikitan mo ng pain relief patch. So mag-apply ka ng salon pass at 찜질도 해보세요. 찜질하다, ibig sabihin po niyan is apply hot compress. And then may buseyo, ibig sabihin lang po niyan is please try. So, parang sabi niya, magdikit ka ng salon pass, applyan mo ng salon pass at mag-apply ka din ng hot compress. So ano kayang tawag sa proseso na iyon? Number 1, translate natin. So Chiryu Wesu. Chiryu Wesu. So Chiryu, ibig sabihin po niyan is treatment. Wesu naman po, ibig sabihin yung frequency or yung bilang. So number of times. So pinag-uusapan ba nila yung number of times ng pagpapagamot or number ng treatment? So hindi naman. Kaya X po yung number 1. Number 2, sabi, 치료 방법. So 치료 again, treatment or cure. 방법 is yung way or paraan. Paraan ng pag-cure. Ito po yung tamang sagot. Yung pinag-uusapan po nila is yung paraan kung paano siya gagaling. Kung paano i-cure yung nararamdaman niya. So number 2 is the correct answer. Pinag-uusapan nila na applyan mo ng pain relief patch at mag-apply ka din ng hot compress. So that's the correct answer. So number 3, sabi sa number 3, 치료 시간. 치료 시간. 치료 again, treatment. 시간 is yung oras. So oras ng treatment. So of course, hindi naman yon yung pinag-uusapan nila. Kaya etis po yan. Next, number 4, sabi, 치료 장소. 치료 장소, ibig sabihin, yung lugar ng treatment. So hindi naman pinag-uusapan yung lugar ng treatment, kaya etis po yan. Correct answer is number 2.
So, make sure po na i-take note yung mga vocabulary po na iyan and i-memorize para marami po kayong baon pagdating ng exam. So hanggang dyan po muna. Anyong.